Tayo ngayon dito sa MNLA. Ang MNLA ba, ikaw lang may-ari? May korporasyon ba kayo? Sino mga kanegosyo mo? Technically ako lang, pero syempre maraming tao behind, family, you know. Yun, basically family. Si Koy, sosyo kayo ni Koy sa MNLA? Sa daily flight. Sa daily flight. Sa daily flight. But marami kaming ginagawa na basically parang magkasosyo na rin kami sa ibang businesses pa eh. Kasi para ba sa MNLA, I could say na parang kasosyo ko na rin siya kasi may mga paraan kami na he can make money through my business and resources. Okay. Kasi pag may resource ako, I don't see the point not sharing it to my friends kung pwede naman na pare-pareho kaming kumita gamit yung resources ko. Gets. Halimbawa yung resources na meron ako can serve more than me. Diba? Yeah. Hindi serve din natin yung resources natin sa ibang tao. Tsaka nung nagkakilala kayo ni Koy, may MNLA na. Oh yeah. Diba? Ilang years ka na tinatrabaho mo yung MNLA tapos parang walang resulta or hindi mo nakukuha yung resulta ang gusto mo? Wala eh. Walang time na ganun. Talaga? Instant success? I don't want to sound like I'm bragging bro, pero strength ko talaga siya eh. Kumbaga, kahit di ko pa sinisimulan yung clothing, alam kong strength ko na yung clothing eh. Bata pa lang ako na yung... Kumbaga, isipin nyo ganito, di ba? May mga play tayo nung bata. Yeah. Activities na play, whatever. Kunyari, mafia kayo lahat. Diba? Yung mga gano'n, kunyari, whatever play, di ba? Or kailangan naka-business attire kayo for the day, di ba? Ako yung tipong hihiraman ng tropa na, dala ka naman ng suit. Meron ka, alam namin, ganyan. Kasi dadala naman ako 7. Kasi sino ba namang bata may ganong karaming suit? Di ba? Kasi ako, punta ako sa bahay nila lolo, ito, mga damit ng great-grandfather mo, hindi niya nagamit, nawala na siya. Ganun. Yeah. Kasya sa akin to akin na lang. Sige, sukat ka ng gusto mo. Siyempre, tuwan-tuwa sila yung ako, magkakaroon ng suit na great-grandfather, di ba? May pangalan pa niya. Pamana. Kunin ko lahat yan. Ako yung apong interesado sa mga damit. Bata pa lang. So parang, tas tama yung fitting sa akin. Okay. Alam mo yun, parang aware na ako sa fitting kasi yung mother ko sobrang picky pagdating sa fitting. So, mag-fitting room, bibili lang ako ng jeans. Ang tagal namin kasi kailangan tamang-tama talaga yung fit sa akin. Lahat ng uniform ko, lahat, pinatahi pa niya ng tamang fit. Bibili off the shelf. Kasi may requirement di ba? May requirement kayo na kung anong design, So, bibili off the shelf or bibili from the school. Kasi papa-tailor. I-alter, ipapa-tailor, papasukatan ako. Correct. Kaya bata pa lang ako, parang very conscious na ako pagdating sa itsura sa damit. Ayaw ng nanay ko, lagi kong naririnig sinasabi niya, lousy ng itsura mo. So, ayaw niya ng lousy fit, lousy na itsura. So, kailan naman yung nakita mo na talaga yung result na at masasabi mo ng okay, fine, I made it. MNLA made it. Based on result. Unang release, nung dinrap ko yung brand sa SMX, parang 80% sold ako 90% sold ako. First release? First drop, first ever drop. Ang nirelease ko pa lang parang 3 pictures online, parang ganun. Okay. Tapos yun 80-90%. Mali lang ako prediction ng sizes. May maliliit yung iba kaya hindi nabenta. Partida pa yun. Wow. So, pero iniisip ko na ang problema ko na ito, production. Lumaki pa yung capital ko para mas marami pa ako ma-produce kasi walang problema. Tinangkilik agad ng tao. Tama. Production talaga yung problema ko ever since nung nagsa-start. Parang hindi ko mahabol yung demand ng tao. Naiinis ako nun kasi parang, 2 months kung tinrabaho, 3 months, tapos ubusin nyo ng 2 days. Pagpapaking nyo kami ng 1 week. Alam mo yun? Good problem yan. Good problem pa. Diba? Ang saya kasi nung process na design ka, gagawin mo yung lookbook. Ang saya-saya nun eh. So, ubusin nyo lang ng ganong kabilis. Parang, gagawa na naman akong bago ngayon. Alam mo yun? Okay, gawa na naman akong bago. Fine. Ay, gawa na naman. So, yun yung nakakainis na part nun na parang inuubos nyo agad Yeah. Kaya nasa mindset ko nun na kailangan matalo ko yung demand. Kailangan mapahaba ko man lang yung panahon na bago nila maubos yung ginawa ko. Anong ginawa mo? Like, nag-loan ka ba? You ask for more capital from your parents? Paano mo na-overcome yun? Yung... Halo-halo na. Halo-halo na eh. Iba-iba na eh. May loan sa family. Okay. Lahat na. Tita, mami, lahat na. Tawagan na ng relatives yan. Kasi nga, diba paparating na yung Pasko. Yan, lalo na yan. Kailangan ko ng kapital eh. Parang alam ko yung parating na demand eh.
Correct. Hindi pa Pasko, ubus na yung kapital ko kasi nga ubus na agad, tas 2 months nga gawin eh. Oo. 2 to 3 months ko nga kailangan ilagay yung kapital ko dun eh. So kailangan ko pa ng more para masulit ko yung Pasko. Madalas sa Pasko talaga kailangan ko ng kapital kasi nga alam ko, sayang. Mataas ang demand. Sayang talaga, sayang. So Mhm. laging ganun. So mag-loan ako sa family or sa bank, kung anong paraan man makakuha ko ng kapital para masulit ko lang talaga. Hindi nga ako actually after sa profit ng Pasko eh. After ako dun sa madadagdag na tao sa community ko eh. Mhm. Kasi ang daming tao na hindi nagsha-shopping all throughout the year except Christmas. Correct. Right? So Yeah. gusto kong yung mga nagsha-shop ng Christmas, pasok na kayo dito sa community namin. Dito nyo na gastusin yung perang tinatago nyo ng buong taon. Sasaya ka, huwag kang mag-alala. Parang ganon. Sure ako, yung ginastos mo dito, the best na siya na 770 mo or 1,000 pesos. Kung ano man yung budget mo, para sa damit, The dito best mo yan. makukuha na yung the best. Wala kang masasabi dito. Parang yun talaga yung nasa isip ko na kailangan maging ganun yung damit na nilalabas ko na sa Mhm. presyong to, maghanap ka sa buong earth. Wala kang magagastos sa kasing ganda ng produktong magagawa ko sa presyong to. So, Galing. ganun ko siya isipin. Galing. Kaya, hindi ako after lagi sa malaking profits, ganyan. Lagi nga tinatanong pa sa shop, ano to, peso ba to o dollars? Correct. Oh. Isipin mo ganun ka. Yung iba, Mm. willing silang bilhin na dollars Kahit yung dollar presyo. siya, no? Oo, yung iba nadidismaya pa, ha? Parang pag foreigner lalo nadidismaya sila kasi patang mura. Oh. Oo, kasi sa foreigner nakikita nila yung craft eh. Hindi katulad sa Pinas dito sa atin, unfortunately nasa stage pa tayo na pricing talaga ang tinitignan Yes. na, Mhm. 'di ba? Kahit gaano kaganda yung craft, kung ganito presyo niyan, wala nga siyang budget, anong gagawin natin kahit nagagandahan siya? Correct. Mm. Ang Diba? malapit doon, plain black pa lang yan. Oh, 'di ba? Isipin mo, ang daming lumalapit na may nagdi-DM sa akin na binabati daw yung damit nila, plain t-shirt lang naman. Yun na nga eh. Yun yung Kasi nga malupit nilalagyan dun. ko siya ng mga small details eh, na up to the small details. Alam niyo ba may mga flaw yung mga t-shirts or hindi lang t-shirts, actually karamihan ng gawa kong damit, meron silang flaw na sinasadya ko kasi hindi siya industry standard. Okay. Sinasadya ko tong mga flaw na to para makuha ko yung gusto kong itsura. Ngayon, nalalaman ko tuloy pag may gumaya sa akin. Okay. Kasi yung flaw na yun, hindi naman dapat nangyayari yun eh. Ako lang sinadya ko lang yung mali na yun eh. Mhm. So pag nakita ko yung mali na yun, kumbaga trademark ko yun, hidden signature ko siya Okay. kumbaga sa lahat ng damit na ginagawa ko. Mhm. Merong mali dyan. Na yung pattern maker, sure akong hindi nila gagawin yan kasi mali nga yung practice na yun eh. Yeah. Wala sa industry standard Wala yun. Ako lang makakaalam nun kasi sadya ko yun. Okay. So pag nakita ko yung mali na yun, alam ko na. Ginaya mo ako. Oo, alam ko na, gets ko na. Siyempre, bukod dun yung sukat, everything. Kasi nakikita ko tol, pag off ng 1/4 yan, 1/4 inch, 1/8 inch, alam ko yan. So, kasi siyempre kakatingin-tingin ko yung ilang taon na ako nagtititingin, more than a decade na ako nagtititingin ng mga damit eh. Samples, isang araw, ilang na-approve mong sample sa isang araw. Yeah. Bago ka makarating ng perfect na blank t-shirt, kala mo ba isang sample lang yun? Di ah. Mga naka-1,000 samples na ako ng t-shirts eh. Kaya, Grabing mastery na talaga, no? Oo. Like, more than 20,000 hours. They say it takes 20,000 hours to master something, right? Yeah. More than na ako, malayo na sa 20,000 hours. I remember the days na pagkagising ko, nagpa-pattern na ako hanggang pagkatulog ko, nagpa-pattern pa rin ako. Kasi yun yung Grabe, start no? ng collection eh. Yeah. Para makabuka ng collection, kailangan mo ng pattern eh. So, hindi makuha ng pattern makers yung gusto kong fit, masyadong advance. Yung alam ng Pilipino, syempre, traditional. Pag may ginawa akong medyo malaking ganito, hindi ganyan, mali yan. Di ba? Hindi nila nagigits eh. Correct. Mali, malaki masyado yung manggas mo, iho. Di ba? Hindi, nay, yun yung gusto ko talaga sa dyan. Di ba? Magagaganon. Ako na nga. Ako na. Sige na, ako na. Bata pa lang ako, gumagawa na ako ng damit para sa laruan eh. So yung patterns, alam ko na yun na, malaking laruan lang kayo eh. Gets ko na yan. Galing, no? So, Oo. passion mo talaga to, no? Fortunately, oo. Oo. Fortunately, oo. Yes, fortunately. Ito yung mga times na ano, no? Yung passion turn into profit eh, di ba? Actually, very blessed to. Fortunately, yun yung nangyari na. So, Hilig ko parang hindi mo na mako-consider na parang ano lang naglalaro Wala nito na, eh. Hindi mo na ito ikigai. na-consider. Ikigai mo to eh. Yun talaga siya. And ano naman yung naging thought process mo? Paano ka umabot sa point na hindi ka na nakontento sa Pilipinas? Gusto kong mag-global. Global na to.
international? Even before I started, global naman na yung nasa isip ko eh. kasi, Kaya nga LA Manila nga meets Los Angeles eh. Yeah. Oo. Lumabas yung idea na yan sa LA ako, wala naman sa Pilipinas eh. Mhm. Pero sinaserve ko na ang Philippines noon pa man. Bago pa magkaroon ng brand, marami na ako sinusuplayan ditong malalaking brands, maliliit na brands. So bago pa magsimula yung sarili kong brand, Sinusuplehan ng? damit. Okay. Subcontractors, ganyan. Subcontractor ako subcon. noon. So subcon ako noon, ganyan. Yun. Yung wife ko ang nag-aasikaso basically ng So, question ito. factory. Masasabi mo ba na ang MNLA ang isa, if not the top local brand dito sa Pilipinas? Siyempre naman, siyempre. Kumbaga, baby ko yan eh. Matik Di ba? yan. Sabi mo kung pangit yung baby mo. Correct. Hindi, di ba? Okay. Correct. So, Diba? ang- Sa akin yung pinakamaganda. Of course. Sa akin yung pinakamalupit. Di ba? Now, ang question ko, follow-up question ko dyan, maraming nauna sa'yo na nag-attempt. Or even ngayon, may mga competitors, may mga nagsusubok, no? Why do you think na hindi nila na-achieve yung nagawa mo? Nang talagang mag-succeed? Kasi iba yung tinry mo lang, iba yung talagang nagkaroon ka ng result. Correct. Ano yung hindi nila ginagawa? Ano yung di nila nagawa? Ano yung pinagkaiba nila sa'yo? Ba't di nila hindi sila nakarating dyan sa ganyang estado? Yung iba nauna pa sa'yo? Or kasabayin mo? Well, I think pare-pareho lang lahat eh. Na, of course, merong mga brands na mas mataas pa sa akin, right? Yeah. Yung difference ko din sa kanila is the same. Kung ano yung difference ng mga sinasabi mong brands na hindi nagawa yung nagawa ko. Which is, sinabi mo na rin eh, trying lang kasi yung ginagawa nila eh. Hindi sila after the results eh. They're just trying. Parang, sinecheck mo lang kung gagana ba o hindi. So may possibility hindi tuloy. So ako, the more na times na ginagawa ko siya na hindi na trying, the more naaangat din ako sa business ko. That's how I see it. Okay. So, Diba? So sila, marami lang silang ginawa na try lang. Kaya tuloy, hindi nila ma-reach yung full potential nila kung ano man. okay. So, no,